Ilan sa mga kapatid kong lalaki ang nagbabanat na rin ng buto sa pamamagitan ng pamamalatan at pagbebenta ng mga scrap sa junk shop para may pandagdag kaming pambili ng pagkain. Tumutulong din ang kuya at ate namin pero limitado lamang yun dahil may mga sarili na silang pamilya na binubuhay. Tapos may isang beses pa na nagkaroon kami ng malalang away ni nanay dahil hindi na sa kanya ibinibigay ni na kuya at ate ang allowance namin kaya galit na galit siya. Papa Dudu. Oras hindi labot sa itinala. Llamo de ating order now. Opo, Nay. May natira pa pong kaldereta dyan. Nasa may loob ng kaldero kasama yung bahaw na kanin. Wow! Kaldereta! Ayos na! Sino bumili? Hindi po ni ate. May sobra raw po kasi sa ulam na niluto nila. Nakita na pala kayo ng ate mo. Opo, Nay. Ito po yung sobrang pera sa allowance na binigay nila kuya. Okay na dali. Ito lang? Opo, Nay. Isang linggo lang ito Magkano bang binibig nila? 2,500 po. Akin na muna yung 1,000. Po? Akin na muna ako yung 1,000. Bakit ba binibigay mo? Hindi po ako bingi. Narinig ko po kayo, Nay. Pero bakit niyo po hinihingi yung pera ay para rin sa allowance namin sa school ng mga kapatid ko? Alam ko, ibabalik ko rin. Hihiramin ko lang naman. Yung huling beses na hiniram niyo po yung 500 sa allowance namin, hindi niyo na binalik. Nagalit pa kayo nung siningil po kayo. Bakit mo ba kasi ako sinisingil? Nanay mo ako. Baka naman nakakalimutan mo sino nagluwan at nagpalaki sa'yo. Ayun na naman po kayo sa panunumbat mo, kaya ayoko na kayong pahiramin eh. Saka allowance po namin yun. Pinagkakaso na nga lang po namin, pero madalas short pa, lalo na kapag may klase kami ni Junior sa school. Napakasuwakan mo naman, Madel. Hindi po ako madamot, Nay. Kayo nga yung hindi nagbibigay ng baon sa amin kasi lagi yung sinasabi na kulang pera natin, kaya mas mabuti pang tumigil na lang kami sa pag-aaral. Alam mo, panagagasan ang plano yan. Ikaw lang naman kung kating-kati na makapagtapos ng college eh. Ewan ko ba naman sa'yo? Alam mo namang mas mahirap na tayo sa daga. Pero pinipilit mo pa rin yung gusto mo na makapagtapos. Ang labi naman ako sa eh, no? Ang taas ng ambisyon mo. Hindi ka na lang makontento na nakakabasa ka at nakakapagsulat. Mataas po talaga pangarap ko. Pero di naman yung para sa sarili ko lang. Kasi kasama po kayo dumitatan sa mga kapatid ko, Nay. Basta, isa mo na yung bunganga mo. Ibigay mo na lang sa akin 1,000. Ayoko po. Kaya nga sa akin binibigay ni ate yung pera kasi ginagastos nila kung saan-saan. Ano sinabi mo? Totoo naman po eh. Hindi kayo marunong mag-budget ng pera. Kung saan-saan yung ginagastos, kaya lagi kayo nag-aaway ni tatay. Ang normal ka ba? Ang liit lang itong bahay pero hindi mo talaga nakikita na kulang yung pera pinaabot ng tatay mo. At saka, ang kapal naman ang mukha mong sabihan ako na hindi ako marunong mag-budget. Bastos ka talaga, ano? Wala ka talagang modo. May modo po ko, Nay. Nire-respeto ko kayo ni tatay, pero minsan nakakapagod kayo. Ako yung pagod na sa pamilyang ito. Sige, kung ayaw mong ibigay yung 1,000, ako hindi wag mong ibigay. Sa'yo na. Isinan mo para ulamin niyo ng mga kapatid mo. Ayoko na rin kumain. Magpapakagutom na lang ako hanggang mamatay ako. Ay! Bakit
sa mukha. Masakit para sa akin na marinig yung mga sinabi ng sarili kong ina. Lalo na yung gustuhin niya na tubuhan kami ng mga pigsa sa mukha ng mga kapatid ko. Aminado naman ako na anak lamang ako at sila pa rin ni tatay ang mga magulang namin. Pero kailangan kong magdesisyon at makialam tungkol sa allowance na ibinibigay sa amin ng mga nakakatanda naming kapatid. Dahil nga hindi naman kami naabutan nila nanay. Sa oras kasi na mahawakan ng nanay ang pera ang bigay ni Kuya ay hindi ko na mararamdaman yun. Mawawalan kami ng pagbaon ng mga kapatid ko. Parang naging ibang tao si nanay noong araw na noon at nakalimutan niya anak niya ako papadulog. Hindi lang doon natapos ang issue namin sa pera dahil kapag inaabutan si nanay ng pambati si tatay, nagtataka ako kasi madali lang yung nauubos. Hindi naman sa pinipilit ko kung paano nagkasusin ang mga pera ng tatay namin, pero kinukutuban ko na hindi maganda na baka kung ano na ang pinakakagasusan ni nanay. At hindi nga ako nagkamali dahil isang beses, nagkaroon na naman sila ng malalang pagtatalo ni tatay tungkol sa pera. Dahil nabukin ng maraming pinagkakautangan si nanay sa lending company, Paluwagan at Bombay. Dahil rin sa kakakutan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Habang tumatagal ay dumarami ang pagkuko sa mga magulang ko, lalo na sa nanay namin papagido. Para sa akin ay hindi na nga niya nagagampanan ng maayos ang Ilalim na aso. ang pangkatutak na problema namin. Pagkalinis Kaya kaya si tatay noong kwentahin nilang lahat ang mga utang ni nanay. Umabot din kasi ng 30 milyon at para sa amin ay napakalaki noon. Lalo na wala namang permanente at maayos na kabuhayan ng pamilya namin. Gulat na gulat kami at hindi makapaniwala na pinatalo lamang ni nanay sa suga ng lahat ng pera niyo. Bagaman kita ko naman sa mata niya ang labis na pagsisisi ay wala na rin magagawa ang pagsiyak niya. Papatid. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Nagdesisyon na maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Kahit na alam ko na may hirapan akong pagsabayin ang dalawang niya. Lalo na sa demanding ang kurso ko ay pinatagang ko na lamang ang loob ko at ginawang motivasyon ang kahirapan ng pamilya namin para magpatuloy. Maswerte naman kasi ako na nakapasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at nung kumikita na ako ng pera, Huwag ka dito. ay ginamit ko yun para Diyan ka lang. magpapili Hindi ka kami ng magmasyak. pagkain. Magmamas Naman ka ni sa tatay mga Clean mo ang yun dito. tulong sa pagbabayad ng utang ni nanay Eh, kahit hindi mo yun dito. kaunti-unti. Kapal yung mukha Lalo mo. na na may iba sa mga naniningin sa kanya ang galit na at gusto na siyang ipabarangga. Awang-awa ako sa nanay namin pero kasalanan naman niya kung bakit kami lalong naghihirap. Pero hindi ko akalain na may mas isasag sa kapala kondisyon ng pamumuhay namin noon. Ate Madel, hindi ka muna. Dito tayo kay nanay at tatay. Sasabihin sana ako pero i-promise nyo muna na hindi kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Pabuntis na. Ano ba kasi yun? Teka lang, bumubuelo pa ako Madaling-madali ka naman. Tumigil ka nga sa karanyan mo, Madel. Lalo tuloy na natapos yung kapatid mo eh. Hoy, Junior, pagpakalalaki ka nga, ano ba yung sasabihin mo? Ay, magkakaanak na po ako na Buntis ko yung girlfriend ko. Ano? Hoy, Junior, umayos ka. Baka naman niloloko mo lang kami. Tay, di ko po kayo niloloko. Magkakaanak na po talaga ako. Binalita sa akin ng girlfriend ko